guys, good morning. So, for today's video, mag-voice over muna ako. And maaga pa to guys. Ayan. Good morning everyone. Yan yung aking napaka-cute na anak. No, sa puntong ito, paalis na ako guys, papuntang hardware kasi kailangan ko bumili ng mga materyales para sa aming window grills. So, hindi ko siya pwede isama kasi nga, sa hardware tayo pupunta. So, maiwan siya dito sa bahay. Gusto pa naman niyang sumakay ng tricycle, guys. Ayan siya. Oh, kawawa. Lagi na lang naiiwan. So, ito nga pala yung ating palabas sa highway na daan. Ayan. So, kasama ko si Uncle. So, siya yung mag-deliver ng mga materials dito sa bahay. So, yun, papunta na kami. Hindi na ako nag-hire ng ng transportation na galing sa hardware, no? Kasi nga sayang din yung pamasahe na mapupunta sa kanila. So, yung instead na hinire ko na lang yung aking uncle kasi nga ayan, namamasada din kasi siya guys. So, yan yung mga binili ko kanina, pintura, tubular. So, sobrang haba pala ng tubular guys. Ayan oh. So, dahan-dahan lang yung aming pagmamaneho kasi nga sobrang delikado, no? Ayan, so far, ayan, nag-stop kami sa may gasoline station kasi nga biglang lumuwag yung aming tali. So, kailangan siyang hipitan. So, ayan. Pagkarating ko ng bahay, guys, chinek ko yung roof kasi nga never pa ako nakapatong sa sa roof namin. Ngayon ko lang talaga to nakita yung trabaho nila ba. So, confirm talaga guys, walang text screw yung gilid ng roof natin. And sabi nila kasi daw, yung reason nila na narinig ko, no, hindi pa daw tapos yung bubong. Ayan. So, hindi yan reason guys, no. Naiiwan na lang nila na walang text screw yung roof natin, no. Sobrang delikado and pag lumakas yung hangin, pwedeng liparin yung ating roof. So, yan yung ating napakapangit na gutter. Ayan, o, di ba? Sobrang pangit. Siguro sa sa paningin nila, sobrang ganda na yan sa paningin nila. Yan pa yung tubig na na-stuck dito sa sa roof namin, 'di ba? Umulan kasi kagabi kaya yan nag-stuck yung tubig, grabe. Wala talaga silang iniwang maganda dito sa bahay, guys. Lahat yung iniwan nila puro problema. Oh. Sobrang stress ko. Yan pa yung mga yupi-yupi na na roof namin. Maraming kalawang, parang hindi bago yung roof namin. So, sa mga alam dyan sa house construction and kayo nang humusga sa trabaho nila, guys. So, yung gutter ko, yung ginawa nila, pinagkakat nila, tapos dinugtong nila, ang pangit tignan. Ayan, oh. 'Di ba? So, yung nila ba, yung trabaho nila, parang lang, sahod lang yung iniisip nila. Hindi nila iniisip yung quality ng trabaho nila kung masisiyahan ba yung may-ari or hindi, no? 'Di ba? Parang lang ba, pera-pera na lang, no? Ganun talaga yung nila, mindset nila ba. So, yun yung mga trabaho nila sa kisame namin na may mga maraming butas. Ewan ko bakit nagkabutas-butas yung aking roof na yan, no? And yung pag nila kabit ng gutter, hindi ganyan daw dapat. Yung flashing ko, hindi tuwid. Tingnan nyo. So, yung raso nila kasi, hindi pa daw tapos. Okay, diba? Tingnan nyo, maraming butas, guys. Ewan ko, parang, wala ba silang mata? Bakit nagaganyan yung roof ko? No? Puro butas. Ito pa, walang text screw. Ay, nako. Imbis na mag-comfort ka sa bahay mo, mas lalo ka pang na-stress, no? Ayan pa yung spandrel ko guys, pinagkakat nila, tapos dinugtong nila, sobrang pangit tignan. Siguro iniisip nila kasi nga lagyan pa siya ng ceiling dyan, pero sobrang kita talaga guys. Hindi naman daw dapat ganyan yung pagkating ng spandrel. So dito tayo guys, labas tayo dito sa likod ng bahay namin. Ito nga pala yung likod ng bahay namin. Ayan, and hanggang doon sa may papaya yung aming property line. So actually itong lupa na to dito sa likod ng bahay namin guys, kakabili lang namin ito dahil sa laki ng problema na iniwan ng contractor / foreman ko, no? Ayan, so yung problema dito guys is yung aking bubong. Ayan,
So, yung problema dito guys, yung bubong ko is lumagpas sa property line ko. Kasi nga, yung plano namin dati, i-firewall yung bahay namin, no? Kasi yung pag-build ng bahay namin, sinagad namin sa kung saan yung property line namin, no? So, dapat talaga naka-firewall yan. And, during that time, no? And, alam ko naman talaga na bawal ilagpas kahit na 1 inch yung bubong mo sa kabilang property kasi against the law talaga yan. So yun nangyari, yung contractor slash foreman ko, nagsuggest siya na total kami na naman dito nakatira sa likod ng bahay mo, why not na lang natin, no? Ilagpas na lang natin yung bubong mo kasi ang pangit tignan, parang putol na pakpak, no? So ilagpas na lang natin kasi wala naman magrereklamo, and isa pa, kami lang naman dito nakatira. So yun yung sabi niya. Sabi ko naman sa kanya na, ay naku, wag po kasi nga, ano yan, bawal yan. Bawal yan, ganyan. So yung niya, suggestion niya na, talaga, kailangan talaga para maganda tignan daw. So yun yung nangyari guys, kaya nakalagpas yung bubong ko sa other property. So kasi nga pumayag ako kasi nag-suggest siya, and sabi niya, hindi naman daw sila aalis. So, to make the story short, guys, pumayag kami ni Sam kasi during that time, nandito pa kasi si Sam na yun eh. And, ayan, so si Sam okay naman kasi nga suggestion niya yun, and sa kanya galing yung suggest na yun. No, hindi kami naghingi sa kanya ng pabor na, ay, nako, na lang natin yung bubong ng bahay ko, ilagpas na lang natin kasi ang pangit tignan. Hindi kami naghingi ng pabor sa kanya. Mismo siya ang nag-suggest sa idea na yan, ganyan, na ilagpas yung bubong namin. So, ngayon guys, nagsulputan na yung problema, ganito, ganyan. And, yung sabi niya na hindi sila alis, ay naku guys, umalis sila. So, bininta nila yung lupa nila dito sa, sa likod ng bahay, yung kanilang property. So, kami naman na sabi namin, ay naku po, problema na naman. So, kailangan namin ng pera para, alam niyo yun, na mabili itong property na to. Kasi pag iba yung bumili nito, ay naku sigurado, ipapatanggal yung nalagpas na bubong na yan. Kahit ako naman siguro, pag bibilin ko itong property na to, no, ayaw ko nung may lumagpas na, bubong sa property, no. So, yun yung nangyari guys. Binili namin tong property na to kahit na yung pera namin is nakalaan para sa construction ng bahay namin. So, ayan, nagamit siya sa pagbili ng ng lupa nito. And kasi nga may buyer na daw siya. So, kami naman naging problematic kami during that time kasi nga pera na naman, no? Siyempre, hindi lang yan 1,000 pesos, guys. So siyempre, nag-spend, alam mo yun, so malaking halaga talaga, no, na, namin, na, ni-spend namin para lang ma-safe yung aming, yung aming roofing. So, yun nangyari, guys. Grabe. Stressful kami dalawa ni Sam. So, itong bahay na to, guys, walang engineer. So, itong bahay na to is, ang nag-manage nito is yung foreman namin. So, / contractor. Kasi nga sabi niya mini contractor sila. And so, walang engineer nito. So, sabi ko kasi sa kanya kung kaya niya ba yung bahay. Kasi nagpakita ko sa kanya ng itsura ng bahay, and then nag-drawing kami ng floor plan. No? So, sabi niya, kaya naman niya. Kasi marami na daw siyang experience. Marami na daw siyang bahay na napatayo. And ewan ko lang kung lumber ba na, baka ba lumber na bahay, no? Hindi concrete na bahay. Kasi nga yung, tignan nyo guys, ang daming mga problema dito. May mga spandrel pa na dinugtong lang nila. Yung bang hindi sila sigurado sa cutting. Kaya ayan, dinugtong nila yung yung spandrel na yan. So, yun yung nangyari guys. And sabi na may nag-comment pa nga na ireklamo daw namin sila. And yes, ireklamo talaga namin sila. For now kasi focus muna ako sa pagpaayos namin bahay, and may araw din yan sila sa akin, no. So yung mga taong ganyan hindi na dapat yan i-tolerate ba, kasi nga yung paghayaan mo lang nako, may na naman yan sila, biktima ba. So yan yung plano ko guys, and
ngayon, ifo-focus ko muna yung sarili ko sa pagpapaayos na aming bahay. And then later on, managot ang dapat managot nito. No? Sikasuhin ko talaga yan, guys. Hindi ko pwedeng kalimutan lang lahat, no? Kasi nga, syempre yung gastos namin, hindi lang to piso, no? Na pwedeng kalimutan lang, no? So, syempre, nag-spend kami ng pera nito, hindi dapat ganito yung, yung outcome ng trabaho nila. Napaka-substandard, lahat ng materials ko, standard lahat. And then, nang nakaraan, guys, nagpapunta ako dito ng engineer, no? So, tinignan nila yung ayos ng bahay. So, napaka-comment sila na bakit yung ibang poste malaki, yung iba maliit, no? And bakit ganyan yung kabit ng gutter, bakit yung pag-plastering nila, hindi man lang nila hinukay yung ilalim ba, no? So, parang yung pag-plastering nila is sobrang lutaw. Kung sana yung lupa, doon lang din sila nag-start ng ng plastering. Hindi nila hinukay ng para man lang maganda tignan, no? So wala talaga silang kalam-alam sa mga ganitong bahay. Siguro parang pa nila yon, first pa lang yata nila na bahay na gawa to, no? So kawawa lang talaga kami kasi nga nakatsyempo kami ng ganun na trabahante, ganun na contractor, no? Ayan. So, lesson learned na din to para sa amin, no, na next time na magpagawa kami ng bahay, kailangan talaga na, idaan sa right process, no, yung mga dokumento, kailangan talaga i-secure, and then, kailangan din hanap ng mga licensed na contractor, kahit ano pa yan, kahit kaibigan mo yan, or kamag-anak mo yan, no, kaya wag agad-agad magtitiwala sa mga sabi-sabi na na marami ng mga experience ganun. Kasi pwedeng nagsisinungaling lang yan sila para magkapera lang, ganun. No? So, ganun talaga yun, guys. Kaya aware tayo sa mga ganitong tao. So, yung madidiin talaga dito, guys, is si foreman. Kasi nga, siya yung may hawak ng house plan. Siya yung may alam na kung ano yung ipapagawa namin, kung ano yung itsura ng bahay, ganun. So, yung problema dito is hindi niya inayos yung trabaho niya, no? And napaka-unfair sa aming part kasi nagbayad kami, no? Hindi namin inutang yung mga sahod nila. On the time kami magbayad at alam na alam niya yan, no? So, yung balik nila sa amin is very, substandard na trabaho. So, hindi yan katanggap-tanggap para sa amin, guys, no? So, nung nagreklamo kami sa kanya, guys, may message naman siya. Kasi nga, yung roofing namin is hindi maayos yung pagkatrabaho. So, yung sabi niya, sa barangay daw kami magkita para malinawan daw kami. So, sabi ko, hindi kasi kami nasanay sa mga ganyan, guys. Yung barangay-barangay ba, as long as pwede pa masettle within, both parties. So, hanggang dyan lang yan. Hindi na kami sanay sa mga barangay-barangay. So, siya siguro gusto niya ng malaking problema. So, pagbigyan natin, no? And siguro malaki-laki itong babayaran niya sa amin, no? Ayan. So, pagbigyan natin. Gusto yata niya ng sakit ng ulo, no? So, napaka-unfair naman kung kami lang yung sumasakit ng ulo dahil sa iniwan nilang problema dito. So, syempre, i-share natin sa kanya. Kung baga, share your problem. So, yun, i-share natin sa kanya. So, sana guys, hindi sumakit yung ulo nyo sa mga nakikita nyo dito, no? Na sinare ko sa inyo na video, mga pictures. And, ayan, sobrang nakakalungkot lang talaga. So, hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Maraming salamat and stay tuned.